Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan sa Metro Manila kahapon, kapansin-pansin ang malaking tulong ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project o PMRCIP ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan. Ayon sa Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, utos ng Pangulo na padaliin ang konstruksyon ng flood mitigation structures sa kahabaan ng Marikina River, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ngayon ay nasa 53% na ang construction project ng naturang proyekto. Kasama rin dito ang pagtatayo ng floodgates, pumping stations at iba pang istruktura upang makontrol ang tubig sa Manggahan Floodway at tuluyang mabawasan ang humigit kumulang 63% ang mga binabahang lugar na sakop ng Pasig Marikina River Basin. Samantala, nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa na patuloy na nakakaranas ng matinding pag-ulan. Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha. Mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na, na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatigan lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapaki-pakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage. Kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig.
Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na poly production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, meron din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yung unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang dismaya kahapon dahil parang na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito? Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD pati po dito sa Office of the President ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol diyan bago po magbigay ng anunsyo. Hindi yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno na stranded na kahapon, ano po kaya ang nakikitang solusyon dito ng palasyo? Patuloy pa rin po ang pagmo-monitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po kausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Guillen, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po tulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namo-monitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, may assessment na po ba ang Malacanang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon? Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, maibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data. Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakaraang administrasyon. So kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga nabanggit naman na may mga ghost projects nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko na proyekto nun ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos pero ito po ngayon ay napapagana na po. Dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Hihingi ko lamang po siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin. Yusek, another one. Binanggit niyo po kasi dati na ang problema sa pagtatapon ng basura ay sanhi din po nung malawakang pagbaha. Pero may update din po ba ang pamahalaan doon sa pagtugon ng gobyerno sa mga structural problems, yung kulang sa drainage, pumping capacity, waterways na imbes iugnay ito sa baha, sa disiplina lamang ng ating mga sa publiko, lamang ng publiko? Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lamang po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concern dito ay magtulong-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan,
may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mawawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis, 'no, ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at, DENR. Instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan, paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng, paraan at solusyon. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it? Opo, nakita po nga natin 'yan at, nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating, First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon at, ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinyon para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit, bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin 'tong ipabatid sa ating mga kababayan dahil, bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay, nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating, First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen, sa Negros Occidental. At, may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating, First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At, nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at, bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o, pagsubok ang kinakaharap natin. At, doon sa post na yun makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng, "Stay safe and dry." Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang, pagtatrabaho at pagbibigay ng, assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng, hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At, nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbundi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang, damdamin sa pag-post na 'to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating, First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At, muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi niyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo. Yusek, may we know how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get together with the family, with the president? Wala po, wala pa po, silang celebration at, ngayon po ay, nakita naman po niyo sa post ay, sarili lang po niya muna ang, talagang kanya naiisip dahil sa sobra po talaga kung makikita niyo lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw meeting, trabaho, punta sa mga projects
pagdalo at pag-aasikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay may ni-reveal tungkol dun sa Convergence and Special Support Program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang category ng mga pang-scam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito? Nagiging kategory ng isang klase ng pang-scam. Pero wala siyang sinabi kung paano. May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly why. ay hindi po niya Diba? nabanggit. Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa the Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration, Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT DPWH Convergence Program on enhancing tourism access, which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program or BIP, have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify SIPAG under CSSP, while the program itself includes access roads leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the fiscal year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program.
It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin, hindi po magandang mensahe po ang ganyan. Ma'am, thank you po, no. Ito po ibang topic, sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo may instructions na po siya, no, na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung 2 estudyante. Ano po ang may directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po dito? Basahin ko po muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan.
Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan. Sunod na tanong. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Hello, Yusek. Ano na lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since Pag-asa earlier said na po na tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, enough yung supply natin ng doxycycline po? Kahapon po na nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or kanilang let's say katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng or nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman at kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin sa PCO, DOH para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan. Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC. Other matters po, Yusek. Good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po tinatapon na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet. Okay, natanong po natin mismo dito dahil nabalita nga po ito at lubhang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapon ang mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading posts para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term, for 2027 budget, meron silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So yan po ang proposal nila. Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV. Yusek, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools? Yan po ang balak po ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools. Okay, wala nang tanong. Balik sa iyo, Claire.
Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13, sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni na Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga iligal na sigarilyo na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnayan ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnayan ng BOC at NBI sa matagumpay na mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit na agricultural products mula China at Netherlands na nagkakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na interagency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga illegal na gawain. Lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto at itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.